Nang maging administrator ng Monteclaro Mansion si Marie, hindi niya ipinagtapat kay Cedric Monteclaro na siya ang biyudang naiwan ng bunsong kapatid ng milyonaryo na si Alvin Monteclaro. Namatay ito sa aksidente na kasama ng dating nobya. Maraming utang at problemang iniwan si Alvin sa batang-batang biyuda. Hindi alam ni Marie na malaking ang atraso ni Alvin kay Cedric. Paano kung matuklasan ng lalaki ang tunay na identity ng magandang administrator ng Monteclaro Mansion? Ang Monteclaro Mansion sa Isla del Sol ang tanging natitira sa mamanahin ng yumaong mong asawa, paliwanag ng abogado ng pamilya Monteclaro. Ang Isla del Sol ay isang pribadong isla na pag-aari ng mga Monteclaro at ito ay nasa shoreline ng Matinloc Island along Coron Bay sa Northwest Palawan. Malapit ito sa Puerto Princesa at El Nido. Huminga ng malalim si Marie. Para sa kanya, mukhang nasa dulo na ng daigdig ang lugar na binabanggit ni Atty. Serafina Alonso. Ang Isla del Sol ay binili ng great-grandfather ni Cedric at mga kapatid nito. Minana ng papa ng mga ito na si Janus Monteclaro. Nang mamatay ito, the property passed to your husband, his 3 brothers and sister. Nakasaad sa testamento na hindi pwedeng ipagbili ng sino man sa mga ito ang share nito without the other consent. Ang hindi ko maintindihan, attorney, ani Marie, ay kung bakit hindi man lang ito nabanggit sa akin ni Alvin. Sa pagkakaalam ko, ang iyong asawa ay naging malaking kabiguan sa papa nito, iha. Nang umalis si Alvin sa Isla del Sol, hindi maganda ang paghiwalay nito at ng kanyang pamilya. Posibleng ang Monteclaro Mansion ay isang bahagi ng buhay nito na ipinasya nitong kalimutan. Parang nainitan si Marie sa kabila ng malamig na air conditioning ng opisina ng abogado. Hindi siya nagpakita ng anumang interest nang una siyang ipatawag ng abogado tungkol sa inheritance ni Alvin Monteclaro na dapat siya ang magmamana bilang asawa ng namatay na heredero. Kaya ngayon lamang niya napakinggan ang tungkol sa property. Dati ang Monteclaro Mansion ay iisa. Ito ang mansyong luma ng pamilya. Pero lately, ang Isla del Sol ay ginawang beach resort ni Cedric para naman kumita ito at ang mga tauhan nila na nakatira sa isla. Nagpatayo ng Monteclaro Mansion Hotel, isang 5-story building with 20 guest rooms. Mayroon ding mga individual cottages sa beach at iba pang modern facilities ng isang modernong beach resort. Malaki pala ang Isla del Sol kung gayon. Oo, malaki ito. It is sprawled on the vastness of Northwest Palawan na kilala bilang isang mayamang marine reserve and scuba divers haven. Kaya napakaraming mayayamang nagtutungo dito kung summer. Halos hindi na babakante ang Monteclaro Mansion Hotel all year round. Napalunok si Marie nang maisip niyang 1/5 ng isla at ng mga properties na binanggit ng kausap na abogado ay legal sa kanya dahil siya ang hire ni Alvin Monteclaro. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya naging interesado dito ay dahil ayaw na sana niyang magkaroon ng ano pa mang kaugnayan sa alaala ni Alvin. Napakalalim ng sugat na naiwan ito sa kanyang puso, not to mention all the other problems and debts at sakit ng ulong iniwan ito sa kanya. So nagbago na rin ang isip mo tungkol sa mamanahin ni Alvin. Ngayon ay mapupunta na sa iyo. Tila nasisiyang sad ni Atty. Alonso. Dapat lang dahil 1/5 ng whole property rightfully belongs to you. Hindi talaga ako interesado dito kung para lamang sa aking sarili, attorney. Pero may malaking pagkakautang na iniwanan si Alvin at ginigipit ako ng pinagkakautangan ito. Isang loan shark na kabilang sa isang sindikato. Mukhang papapakinila ako ng buhay kapag hindi ako nakabayad. Kaya mo naaalala ang mamanahin mo, mayroong nakasad sa will ni Janus Monteclaro na ang heredera ng namatay nitong anak ay kailangang magkaroon ng working interest sa buong property. Kailangang manatili ito sa isla for at least 1 year. Nag-isip si Marie. She will share an island resort with a man that until Alvin's death she had not known existed. Paano kung hindi magustuhan ni Cedric Monteclaro ang kanyang biglaang intrusion, her envision of their island paradise? Natatandaan niyang maikling sulat ng nakatatandang kapatid ni Alvin, formally inviting her to visit Isla del Sol. There was no more in the note na parang ginagawa lamang ng kanyang bayaw ang nararapat and he was discharging an unpleasant duty. Ito pa ang isang dahilan kung bakit nawalan siya ng interest na makita man lamang ang property. May nabanggit kayong kailangang magtrabaho ang heredera sa sinasabing isla pero may sweldo ito. Sa sweldo ako higit na interested dahil natatandaan kong malaking halaga ang nabanggit ninyo. Oo, habang tumutulong sa mga gawain sa Islanghar, tatanggap ito ng sahod na 8,000 piso buwan-buwan. Anong klaseng trabaho kaya ang gagawin dun?
Iyan ang hindi ko alam, pero nabanggit sa akin ni Cedric nung huli akong pumunta doon na kailangan nila ng isang administrator para sa Monte Claro Mansion Hotel at mga cottages doon. Ang administrator ang nagmamanage ng affairs ng Monte Claro Mansion Hotel, including the guests and the other occupants of the whole structure. Nagningning ang mga mata ni Marie. Iyon ang gusto kong trabaho. Alam ba ninyo kung magkano ang monthly salary dito? 15,000 pesos a month daw. Free board and lodging with the required benefits in accordance with our labor laws. Ano kaya kung tulungan na lamang niyo kung makapasok sa bakanting pwestong ito? Para huwag niyong sasabihin kay Cedric Monte Claro na ako ang naging kabiyak ng kapatid nito. Hindi naman ito ako kilala at wala pa rin akong intensyon na habulin pa kung anong dapat kong manahin bilang hire ni Alvin. Pero iha, kailangan kong kumita ng malaki-laki para ibayad sa sindikatong pinagkakautangan ni Alvin Attorney. Binantaan ako ng big boss nito. Ako daw ang kukolektahin nito kapag hindi pa ako nakabayad pagkatapos ng taning na panahong ibinigay nito. Ilang buwang palugid ang ibinigay nito. 6 na buwan, attorney. Kailangang makabayad ako sa loob ng panahong ito o manganganib ang aking buhay. Hindi nagbibiro ang taong nakausap ko. Napailing ang may edad ng abogado. Hindi ko alam kung bakit nasangkot ka sa isang taong tulad ni Alvin Monte Claro. He was full of sympathy as he gazed at her. Matutulungan mo akong mag-apply ng bakanting trabaho ang sinabi mo, attorney. Siguradong tatanggapin ni Cedric ang ire-recommenda ko. Pero tila mapanganib na ilihim natin kung sino ka talaga. Hindi makabubuti kung magiging kaaway mo si Cedric Monte Claro. He is a very difficult man to deal with. Ayon kay Atty. Alonso, 5 magkakapatid ang mga Monte Claro, 4 na lalaki at 1 babae. Ang panganay ay si Cedric, ang sumunod ay si Ravelo, Marisol, Dante at ang bunso nga ay si Alvin. Nandoon din ba ang ibang mga kapatid ni Alvin? Wala. Si Ravelo ay isang abogado at regular NBI agent, kaya kung saan-saan ito na-assign. Si Marisol naman ay naglayas dahil tinakasan ito ang lalaking gustong ipakasal dito ni Don Janus Monte Claro. Hanggang ngayon hindi pa alam ng ibang kapatid nito kung nasan ito. Tulad ng asawa mo, hindi ito nakadali sa burol ng ama. Si Dante naman ay isang engineer na ngayon ay kasalukusang nasa California. Nag-iisa pala si Cedric Monte Claro sa isla. Oo, bilang panganay napupunta dito ang pamamahala sa isla at ang lahat ng Monte Claro property doon. Binigyan siya ng power of attorney ng ibang mga kapatid para gawin ito ang nararapat para sa ikauunlad ng isla at ng kanilang mga negosyo dito. Cedric has a blanket authority to do what he pleases with the island and the properties therein. Hinagod ng tingin ng abogado ang kausap. Bakit ayaw mo magpakilala ng ikaw ang hipag ni Cedric? Paano kung magpasya kang kunin ang maling nararapat na mapunta sa iyo, Marie? Ayaw ko na sanang pakialaman ng anumang mga bagay na may kaugnayan kay Alvin Attorney. Magpapaalala lamang ito sa akin ng mapapait na mga alaala at lalong sasama ang loob ko. Alam naman niyo kung paano namatay si Alvin. Alam ko, may kasama itong ibang babae na 2 buwang buntis, ang dati nitong girlfriend, and he left you on the eve of your wedding for her. Napakasakit talaga para sa iyo rito. It was a traumatic experience. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makakalimutan ang lahat. Isang prominent figure si Alvin Monte Claro sa mundo ng advertising. Mayroon itong advertising company na nag-aalaga ng commercial and fashion models. Siya ang naging sekretarya ni Alvin sa kumpanyang ito. Dito sila nagkakilala at nakapagpalagayang loob hanggang sa ligawan siya ng lalaki at siyain siyang pakasal sila. Noon pa man ay alam ni Marie na maraming bisyo si Alvin Monte Claro. Maloho ito. Mahilig sa babae at sa barkada at sugal. Isang kabaliwan ang pasya niya magpakasal dito. Akala niya ay magbabago ang lalaki kapag lumagay na ito sa tahimik. Nalathala sa mga columns ng ilang mga pahayagan ng dating nobya ni Alvin Monte Claro, ang kasamang commercial model. Nang maaksidente ang mga ito, at ayon sa autopsya, 2 buwang buntis ang babae. Ang tanging naiwan ni Alvin kay Marie ay mga problema, sakit ng ulo, sama ng loob, at ang virginity niya. Kahit nakasal sila, hindi sila nakapagtalik ni Alvin. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataong gawin ito. Kararating pa lamang nila sa kanilang cottage sa Boracay kung saan sana sila magpupulot-gata nang may nag-text sa cellphone ni Alvin. Napansin ni Marie na nataranta ang lalaki. Later nagpaalam ito sa kanya. May kakausapin lamang itong isang mahalagang kliyente sa isang pribadong yacht na nakadaong sa gilid ng dalampasigan ng Boracay. Saglit lamang daw ito. Babalik din agad. Hindi na nagbalik si Alvin. Not that night, not the following day and the next. 1 linggong naghintay mag-isa sa cottage na inarkila nila ang kawawang bride. Ni Haniho ay wala nang nabalitaan si Marie tungkol sa lalaking pinakasalan. Kahit na ang mga kawani ng Boracay Resort ay walang makapagsabi kung saan naroon si Alvin Monte Claro.
Pati na rin ang mga empleyado sa opisina nila ay walang nakakaalam kung saan nagpunta ang kanilang employer. Pagkabigo, pagkawasak ng mga pangarap at sama ng loob ang naramdaman ni Marie noon. Umuwi siyang mag-isa sa inuupaang apartment sa Maynila. Umaasa pa rin balikan siya ni Alvin. Baka may nangyari lamang dito na hindi mabuti. May nangyari nga kay Alvin. After a few months, nabasa niya sa mga pahayagan tungkol sa malagim na aksidente na ikinasawi nito at ng kasamang dating nobya. Matagal bago siya naka-recover sa pagdurusang dinanas. Magkano ba ang utang ni Alvin sa sinasabi mong loan shark? Naudlot ang pagbabalik tanaw ni Marie nang marinig niya ang tinig ng kausap na mana ng goal. 300,000 pesos so. Naging mahigpit na ang paniningil ng creditor sa akin. Pinalaan ako na kapag hindi pa ako nakakabayad sa loob ng ibinigay na grace period, kailangan daw akong magpakasal dito. Ano? Ni hindi kayo magkakilala. Sino ba itong Herodes na to? Ang kapal naman ng puhuan nito. Nanggigigil si Atty. Alonso. Magno Alcazar po ang pangalan nito. Napakalaking tao. Mukhang kontrabida sa action film. Makapalang bigote. Mukhang matindi nga ang problema mo, Marie. Dapat lamang siguro kitang tulungan. Sa palagay ko nga ay kailangan mo ng immediate job para sa problema mo. Tutulungan niyo akong mag-apply bilang administrator ng Monte Claro Mansion. Tumango si Atty. Alonso. Salamat, Atty. Kikilalanin kong isang malaking utang na loob ito. Kliyente ko din naman si Alvin at asawa ka ito. Isa pa naaawa ako sa iyo, Marie. Napakabata mo pa para masuong sa isang lusot na hindi mo naman kagagawan. By the way, bakit nga ho ba Monte Claro Mansion ang itinawag sa mansyon ng mga Monte Claro? It was named after the great-grandmother of the Monte Claro, si Rosa Monte Claro. Pinagdugtong lang nila. At ang isla naman ay pinangalan kay Don Janus Monte Claro na nag-iisang anak na babae na si Marisol. Sol ang nickname nito. So, Isla del Sol, meaning island in the sun, angels. I see, napailing si Marie. Kaya lamang mukhang napakalayo ng lugar na ito. Matinloc Island sa Northwest Palawan. Parang nasa dulo ng daigdig ito para sa akin. Napansin ni Atty. Alonso na nalungkot ang kausap. Napakaganda ng lugar na iyon, Marie. Parang paraiso. Napapaligiran ng bughaw na dagat. Puti ang buhangin. Sleeping jungles sprawl beyond the mountains and its sweet, mysterious smell mingles with the salty tongue of the sea. Napangiti si Marie. Napakaganda na inyong pagkakalarangan sa isla, Atty. May pagkamakata pala kayo. Magiging makata ang kahit sino kapag nilukuban ka ng magic spell ng Isla del Sol. Malalaman mo din ito kapag naroon ka na. Kailan mo babalak na magtungo doon? Aba, soon as possible kung pwede ka. Baka may makauna sa'yo sa posisyong gusto mong applyan. Ihanda mo ang iyong mga dadalhin at tutulak tayo sa makalawa. Sige, Atty. At muli nagpapasalamat ako. Tatayo sana si Marie na may maalala ito. May problema nga pala, Atty. Sa pakiramdam ko ay minamanmanan ako ng tauhan ni Alcaraz. Sa hinalang baka takasan ko ang utang ni Alvin. Paano kung makakitang paalis ako? Ganun ba? Nag-isip ang abogado. Umuwi ka na at mag-impake ka. Mamayang gabi pupunta ako sa apartment mo at dadalhin ko ang aking van. Ipaparada ko sa garahe mo at ikarga mo ng lahat ang dadalhin mo para kapag umalis ka sa makalawa, wala kang dala kundi ang handbag mo. Hindi ka hinahinala na aalis ka. I'll do that. Hindi ko na kukunin ang 2 months deposit sa advance rental ko para hindi makahalata pati ang mga landlady ko. Tama. Marisite, paano kung masundan ako sa Isla del Sol ng sindikato? Tiyak na alam naman ito ang birthplace ni Alvin. Tiyak din namin hindi ang tunay na birthplace ng asawa mo ang ibinigay nito kay Alcazar. Tuso si Alvin. Alam kong nagbigay ito ng peking birthplace para ang mga pinagkakautangan. Bakit po ganun si Alvin, Atty.? Parang pinaghandaan ito ang itong mga pangyayari dahil sabit ito sa magulong pamumuhay at mga problema na hindi na halos ito kayang lusutan. Namasalang sa luha ang mga mata ni Marie.